Hello mga G.I. Joe fanatics. So nandito naman tayo para tignan, suriin, reviewin itong si G.I. Joe Classified Series Craig Rock'n'Roll McDonald or aka Rock'n'Roll. So una sa lahat, tignan natin yung packaging niya. Yan yung artwork and G.I. Joe. Then yan si Rock'n'Roll. So okay naman yung artwork pagdating dito. Tapos pagdating dito sa artwork dito sa gilid, okay na okay. Then ito yung mga gamit niya. Tapos number 71 sa classified series. Then ito yung artwork sa gilid. So, okay na okay. Para siyang naka ano ito yung hang 10 na sign. Yan. And sa likod, yan. Medyo si Rock'n'Roll medyo may kalakihan siya, nasa 6'4 siya or 6.4 inches. Yung ibang mga classified series, mga average, mga nasa 6.3 inches. Yan. So ito yung mga gamit niya. Yan sa likod niya. Yan. So, kung sa lahat, tingnan natin muna yung mga accessories niya. So, unahin natin itong machine gun niya. Dahil nga si Rock'n'Roll ay isang machine gunner. So, medyo may kalakihan yung machine gun niya. Tapos dito may handle siya rito. So, pwede niyang hawakan dito. Yan. Ito hindi na naalis to eh. Alam ko, naalis ba siya? Parang hindi na ito naalis. Ito yung peg para sa mga bala eh. Yan. So all black din siya. Tapos meron siyang stand dito. So pwede itong tumayo. Yan. So dito yung peg dito para dito. Ito yung para sa mga bala. Ito. So ito naalis to. Yan. So, nalagay. Then para pag ilalagay siya, may peg siya rito. Yan. Yan. Kung labas yung mga bala, papasok dun sa barrel, sa machine gun niya. Yan. Or kung hindi naman, kung alisin mo to, ito yung mga rounds ng bala niya. So pwede mo ditong ipasok. Yan. Yan. Para paghawak niya. Yan. Dahil nga machine gunner siya. So marami dapat siyang bala. Yan. Yan yung barrel niya. Machine gun niya. Then sunod yung handgun niya. Ito yung handgun niya. So napaka plain lang yung handgun niya. Napaka simple. So all black din siya. All black handgun niya. Then meron din siyang parang walkie-talkie o walkie-talkie. Ayan. Walkie-talkie niya green, then meron sa ilalim yung parang brown na color. Yan. Tapos may peg siya rito dahil pwede siyang ilagay dun sa belt niya. Yan. Ito yung antenna, brown din. Yan. Then si Rock'n'Roll, meron siyang changeable hands. Yan, ito yung parang hang 10 na symbol, yung hang 10 na sa kamay niya. Tapos ito close fist lang. Tapos meron siyang tattoo rito. Yan, na parang panga ng skeleton. Yan. Taba. Ito close fist lang. Yan. Then, siyempre, hindi natin makikilala si Rock'n'Roll kung wala yung helmet niya. So, ito yung helmet niya. So, ang ganda rin ng helmet niya. Then, may nakalagay na hang 10. Dahil si Rock'n'Roll, isa siyang surfer. Yan. Surfer siya. Tapos dito, meron siyang
bulsa. May lalagyan siya rito. Yan. Ganda ng helmet niya. Yan ang helmet niya. Then punta na tayo mismo kay Rock and Roll. So ang ganda ng pangalan niya, Rock and Roll. Si Rock and Roll, isa to sa mga original 13 o original 14 ng Real American Hero, G.I. Joe. So original siya sa 13. So pagdating sa mga collectors, it's a must siya kasi yung original nasa kasama siya sa original 13 eh. Then sabi ko sa face sculpt niya or okay na okay to para sa akin. So nasa top 5 siya. Kung sa si Reaper, sa Cobra, pinaka-favorite ko sa face sculpt. Pagdating naman sa G.I. Joe, ito si Rock and Roll, ang pinaka-gusto ko sa face sculpt. Ganda ganda ng face sculpt niya. Then tingnan muna natin yung mga niya. Yung damit niya ito, parang ito rin yung damit niya talaga sa cartoons. Yan. Itong hindi ko na matandaan kung may ganyan talaga. Kung may ganito talaga siya, comment down below na lang. Hindi ko matandaan sa cartoons. Pero kasi si Rock and Roll, parang konti lang din yung ganap niya bilang sa cartoons. Ayan. Natandaan ko lang siya dun sa tinulungan niya si Matt and Junkyard na makatakas. Dun. Ayan. And dito, pagdating dito, ang dami niyang tattoo. So, isa sa nagbibigay ng karakter yung tattoo niya. Dahil isa siyang gitarista. Kung di ako nagkakamali, bahista siya. So, yun. Comment down below na lang kung mali ako. Pero alam ko gitarista siya. Yan, kaya may mga tattoo rin siya. Yan. Dami niyang tattoo dito. So, dito meron din siya dito. Yan. So, ang ganda. Ganda. Pagdating sa overall, maganda si Rock and Roll. Then check na natin yung articulation niya. So pagdating sa head, sa ulo niya, so ayan, ganyan siya. Ayan. So natitingin sa taas, titingin sa baba. So malawak din. Then tingnan natin yung butterfly joint niya. Pagdating dito, hindi masyado, no? Konti lang yung niya or tight pa, pero hindi masyado. Pagdating dito, mas maluwag o mas malawak dito. Then T-pose, yan. Pagdating dito sa T-pose, okay naman ang niya. Tapos ito, double sa siko niya, double na rin. Double. Yan, double yung sa siko niya. Then dito trigger finger, parehong trigger finger. Tapos ito, yan, nabababa. Yan, may movement siya rito. Pagdating dito sa kabila, wala. Ayun, makabila naman siya. Yan, maganda naman siya. Tapos ito, pababa naman to. So yan. Then pagdating dito sa abs crunch niya, yan, ganun lang, hindi masyado. Pagdating dito, okay. Pero pagdating dito sa baba, hindi masyado. Tapos meron siya dito mga lalagyan. Yan, lalagyan. Then may canteen siya rito, lalagyan uli. Tapos ito yung mga peg na kung saan pwede niyang ilagay yung mga gamit niya. Tapos may holster siya rito, lalagyan uli. Yan. Tapos nabababa rin to para yan. Then double knee joint na rin siya, double knee joint. Yan. Tapos pinless din dito, pinless din siya. Yan. Pagdating dito sa ankle niya, so hindi masyado, wala masyadong movement, pero naiikot din siya. Yan, ganyan siya.
Pero yun nga, hindi masyado. Walang masyadong movement dito. Tapos naiikot din to. Yan. 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 Lagyan na natin yung mga gamit niya. So, siyempre, unahin na natin yung handgun niya. Ito, dito yung handgun niya. Ayan. Tapos, ito, pwede siyang ilagay dito. Ayan. Kaso parang, para sa akin parang awkward. Parang awkward siya. Ayan. Or baka bila. Or kung dito naman natin lalagay, mas maganda siguro sa likod na lang siya. Ayan. Kasi nga, dahil si G.I. Joe, halos lahat ng gamit nasa kanya nakalagay. So, mas maganda. So, para walang iwan, di ba? Ayan. Pwede dyan. Or yung walkie-talkie niya, ito siguro, bago na lang muna. O kaya ilagay sa baril. Then, ito, dito sa likod na lang. Mas maganda pig niya rito sa likod eh. Mas maganda. Ayan. Then, siyempre, hindi man natin makikilala si Rock and Roll kung wala yung helmet niya. Dahil most of the time, naka-helmet din siya sa cartoons. Ayan. Ayan, subukan natin, yan natin siya. I-post natin. Ayan. So, mas maganda yung nakaganyan siya. Tapos hawak niya itong baril. Dito sa kanan niya. Pasok lang natin yung trigger finger niya para maayos. Yan. Yan, di ba? Bogi-bogi talaga to siya, no? Hindi na natin sukat tong niya. Sige, subukan lang natin kung maganda ang tingnan. So, ito, yung changeable hand niya. So, ito naalis to. So, kung gusto mong makita yung buong tattoo niya, ayan, pwedeng alisin, pwedeng ilagay. So, ito. Yan. So, yun, no? Astig, oh. Diba? Astig. Diba? Yan. So, balik na lang natin ulit sa inyong kamay. Kasi ipoporma natin siya. Nahawak yung mga bala. So, yan. Tapos ito, siyempre, nakita natin yung mga ulo ng bala. Dapat tama yung pagkakalagay. Ayan. Tapos hawak niya. Ayan. Ayan. Ganda. Ganda. So yun nga. Pagdating sa collectors, mga it's a must talaga yun it's a must din talaga si Rock and Roll. Silang natin. Yan. Oops. Yan. So, ito ganyan lang. Yan. Pare. Intense, diba? Ayan. Isa lang natin. Yan. On. Yan. So, maraming salamat uli sa mga nanood. Yo, Joe!